two options. Number one is from the settings. So, access nyo yung settings. And then, from the settings, ipunta kayo ng location, happy new location, and then toggle on nyo po. And then, another option, which is the easiest way, yung kapag mag-turn on kayo ng mobile data or mag-connect kayo sa Wi-Fi, di ba, nag-slide down kayo sa phones ninyo. So, sa baba nun, makikita nyo yung mga options yan. Pag turn on ng hotspot, pag rotate, pag turn on ng flashlight. So, andun din yung option for you to turn on the location. So, ito yun yung nakikita nyo ngayon dito sa presentation natin. So, ibig sabihin, naka-turn on siya. Yung mga grayed out na yan, ibig sabihin, turned off. Okay? So, depende sa kung anong color or theme ng phone nyo para malaman nyo kung naka-turn on na yung location feature nyo. Okay? So, dapat always turned on siya. Alright? And then, since ang survey po natin or yung forms na gagamitin natin is Google Form, meron po bawat auditor. Hold on lang ha. Sorry. Ang ingay kasi. So, ayan. Yung for taking the Google form, ang first na i-check po ninyo is yung email address. So, mamaya makikita nyo kung saan tong part na to yung email address para ma-double check nyo. Okay? So, dapat ang email address dito is yung email address na inassign sa inyo. Okay? And then, yung email address po na i-assign sa inyo is i-create account nyo po siya. So, hindi pa po siya created. So what will happen is that your PCs or your project coordinators will assign you an email address and then the password na isiset nyo pag-create ng account. Okay? So if in case na yung email address na inassign sa inyo is different from what is showing on the Google form itself, mag-switch accounts na po kayo. Madali lang naman po yung switch accounts as long as naka-login na po siya sa Gmail application nyo. Doon kayo mag-create ng account para automatic naka-login na siya agad sa application. And then pag mag-switch accounts kayo, i-choose nyo na lang yung account na yun. Okay? Ayun siya. So, before I proceed to the next step, may question ba tayo regarding dun sa pag-turn on ng location and then use of correct email address? May questions po ba? Okay, may question po? Sino po yun? Tatanong ko lang po ma'am kung sino po magbibigay ng email address? Ang email address po, ipo-provide po yan ng mga project co-ors po ninyo. Okay ma'am, pero okay po. Okay po. Sige po. So, yung email address nyo, ibibigay naman po yan bago kayo mag-start na mag-audit. Okay, so may time kayo para makapag-register, para makapag-create account using yung email address provided and then yung password. Okay? Siyempre, pag-create ng account, double check nyo na lang din po yung mga tinatype ninyo para just in case mag-log out siya automatically, hindi kayo mahirapan mag-login kasi tama yung pagkakatype ninyo. Okay? Or ano na lang, easiest way pag mag-create kayo ng account instead of manually typing the email address, i-copy and paste nyo siya. Basta ang pag-copy and paste ninyo, iwasan nyo, yung kinopy nyo is may space sa dulo or may space before the email address kasi possible yun na baka doon mag-cause ng error pag mag-login kayo. For example, sa password nyo na operations, for example, operations 123, kinopy nyo siya, tapos hindi nyo napansin, nakopy nyo pati yung space sa dulo ng 123. Ganon. So, double check nyo siya. Meron naman option doon sa pag-create ng account na show password. So, doon, double check nyo na kung tama yung password. Okay? So, ganon siya. Alright. So, attendance and report na po tayo. But here are some few reminders. Okay? So, number 1, must send an attendance confirmation the day before and end of day of the activity. So, si project course po will collect all the names na confirmed na papasok the next day. But yung mga auditors po, make sure na syempre mag-inform na kayo sa PCs ninyo kung confirm na papasok kayo. And then if not, syempre, please advise us in advance po.
Okay? If hindi kaya the day before, and then if may emergency or like kaya naman na mag-inform kayo ng mas maaga, basta dapat at least 2 hours before kayo mag-start. Okay? Para hindi mahirapan sila HR and then sila PCs na maghanap ng replacement, temporary replacement nyo if hindi kayo papasok for that specific day lang. But if back out, syempre, inform us na agad. Okay? And then number 2, when taking the attendance survey, selfie with geolocation is required. So kapag mag-selfie kayo, syempre hindi naman namin alam kung saang location yun yung nag-selfie kayo, di ba? So dapat you have an application installed on your phone which is a GPS cam na doon muna kayo magte-take ng selfie and then tsaka kayo mag-take ng survey para kasi yun yung i-upload nyo. Kasi pag diniretso nyo na survey agad, and then mag-upload kayo ng photo, syempre may option na camera, di ba, for you to take a selfie. Yung selfie kasi from the Google Drive, wala siyang geotagging, di ba? So, selfie muna before taking the attendance. And then, important po when downloading or installing a GPS cam, we require you to have a GPS camera na makikita yung longitude and latitude. So may mga tao pa rin po ako nakikita na walang longitude and latitude yung mga attendance nila. Okay, so i-flag ko na po sila if hindi pa rin po tama yung selfie na ino-upload kasi kailangan po talaga namin makita yung long lat. Okay, kasi may mga GPS cam na may timestamp. And then, ang nakikita lang is yung pangalan ng area. So, like, nakalagay lang San Miguel, Bulacan. So, saan banda doon, di ba? Para makita din namin kung saan talaga specific area yun. For monitoring, syempre. Okay? And then, do not forget to take the attendance. This is very important po. Katulad po ng sinabi ni Miss Jovi, hindi kayo masasahuran kapag hindi kayo nakapag-attendance ng maayos. Okay? So, syempre, may cut-off tayo. Kung may isang hindi nag-follow, possible damay yung iba, di ba? Kasi, ang pag-process ng sahod nyo is sabay-sabay, hindi naman po isa-isa yan, di ba? Depende sa cut-off na fina-follow po natin. So, syempre, kayo na sa sarili nyo, wag nyo nang hintayin na i-mention kayo or sabihan pa kayo ng project course nyo na mag-time out na. Mag-time out na po kayo on time. So, if ever matapos kayo ng mas maaga sa shift nyo na 7 to 4, if ever matapos ka na ng 2, mag-attendance ka na kasi pag hinintay mo pa mag-4, makakalimutan mo na yan. Kasi yung iba na natapos na ng 4, nakalimutan pa din. Okay, ang cut-off natin for the attendance is just 4 p.m. Strictly 4 p.m. po. Please wag na po natin paabutin pa ng 9 p.m. yung attendance nyo kasi syempre nagpapahinga rin po kami. 'Di ba? Ayaw naman po natin na may mag-PPM pa sa inyo ng gabing-gabi na pagod na kayo mag-audit sa umaga hanggang hapon tapos i-chat pa kayo para lang may hingin kayo dahil kulang kayo. So, kayo na, it's your responsibility na mag-take ng attendance kasi it's part of your DTR para makasahod kayo or else ayaw nyong sumahod. Kaya hindi kayo mag-attendance araw-araw or araw-araw yung pasok nyo. Kung araw-araw ang pasok nyo. Okay? Alright. And then next is when entering your name, you must provide first and last name. Okay? So attendance po natin, nakalagay po doon is last name and first name. So kung ang time in ninyo, ang tinype ninyo is first and last name, dapat first and last name na rin sa timeout. May iba kasi na nagtatype na ng first and second name, tas last name, tas pagdating ng timeout, first and last name lang. So, isin nyo, okay? And then double check the spelling of your names din. Kayo naman nakakaalam ng spelling ng pangalan ninyo, 'di ba? So, ayusin po natin yan para clean yung data natin and then masubmit agad yung attendance nyo for the daily report and then we will not have any issues or hindi na namin kayo guguluhin paggabi kasi alam natin paggabi oras na ng pahinga kasi tapos na yung shift ninyo di ba? Tapos na kayo mag-audit. Alright? So hold on lang.
Okay, sorry. So number 2, must provide correct information of the store being surveyed, and then surveys must be taken real time to capture the exact location of the stores. So bakit pinag-isa ko na lang siya ng basa? Kasi if you will be taking the survey real time, syempre correct yung information yung mapoprovide nyo of the store being surveyed. Kasi pag nag-take kayo ng survey, end of shift nyo na, like tapos na kayo lahat mag-audit, tapos saka lang kayo nag-take ng survey, hindi na accurate yung mga info kasi una pa lang, may mga info na kailangan such as merchant ID, yung phone numbers. Regardless, kahit may screenshot kayo ng phone numbers, what if gulo-gulo yan? Yung record na mga screenshots nyo, hindi nyo na siya matatrack kung ang target nyo is more than 5. Like, halimbawa, target nyo 10, 20, or 30. Hindi nyo na maaalala yan, promise. So, dapat real time. Right after or before or during the time that you're auditing the store, you must take the survey na po. Huwag nyo na pong hintayin na may matambakan kayo tsaka pa kayo mag-survey. Kasi ano din siya, time consuming din siya for you. So, real time na. Isang store, isang survey. Okay? And double check all of your responses kasi we would like to avoid any duplicates or multiple submission of the same response lang din po. Kasi syempre, especially ang report natin is direct to client. So wala tayong option to edit your responses. So dapat one store, one survey lang tayo. And please double check all of your responses. Okay? Wala na pong mag-chat sa akin na ma'am, na mali ako ng type ng charge. It's your fault na po. Dapat po during the time that you're taking the survey na and you're typing the information, dapat na ano nyo na yun, na double check nyo na yung amount. Kasi kayo lang din naman nag-transact nun. Okay? And then another reminder is any issues encountered must be flagged in your assigned group chat for quick resolution. So wag niyo na pong hintayin na paulit-ulit na yung issue, hindi niyo pa na-flag hanggang sa nalunod na kayo kasi hindi niyo na alam ang gagawin, tsaka pa kayo mag-flag. So mas maganda the first time that you encounter it, informed us already para magawa na natin ng paraan or solusyon yung naging issue ninyo. Okay? And then always check the group chat for any important announcements. Bakit? Kasi minsan may mga announcements po tayo na for all na dapat malaman ninyo. Okay? And then lalo yan, yung kunyari, minsan nagsisend ako ng list of names na may attendance na. If wala kayo doon, syempre, kailangan i-double check nyo. What if wala kayo doon? Tapos time out na, di ba? Nakalimutan nyo pala. Tapos, nandun na kayo sa listahan na walang timeout, di nyo nakita. So, ano na lang, paano nyo ihahabol yon? And we won't allow you to have, yung ihabol nyo pa ng kinabukasan. Kasi, na siya eh, papatong na siya sa attendance for the next day. Mahirap na yun. Paano kung hindi namin ma-notice, di ba? E di wala kayong timeout. So, dapat magbasa kayo sa GC always. Okay? And then, announcements, ayan, minsan nag-a-announce si Miss Dayan, so dapat take time to read ang mga messages sa GC natin. Okay? So, ganun siya. So, ito na po. So, I will share a demo na po for the reports or surveys na i-need nyo i-take. So, paano po tayo magsa-survey? So, this is through web link. So, Google form siya, no? So, meaning web link po tayo. So, ang mangyayari po for web link, we will send we will send a link to the GC po for the attendance and reporting link. And then, hold on lang ha. Ayan. And then once na makita nyo na yung link doon sa GC, i-copy nyo siya and then mag-open kayo ng browsers like Google Chrome, Opera, Edge, or Safari for iOS users. Ganun siya. Open nyo siya and then look for the address bar and then paste nyo po din yung link and that's the time that you'll complete the survey. Okay?
Bakit yun po yung step na binigay ko for accessing the survey? Kasi yung other way, which is the easiest way for you, yung pagpunta nyo ng GC, itatap lang yung link. Most of the time kasi, ano siya, may mga error siya. Okay, yung mga errors such as hindi makapag-switch, 'di ba? Kasi external ano lang siya, external browser. Hindi ka makapag-switch, may error, hindi lumalabas yung prompt para makapili ka ng email accounts. May mga ganong instances. And then sometimes hindi siya naglo-load properly. Ano pa ba? Meron ding, anong tawag dito, yung blank screen lang, like white screen lang. May mga times na ganun lalo pag data. So, dapat, ito yung i-follow nating instruction para smooth yung run natin. But for browsers naman, minimal lang naman yung issues na pwede nyong ma-encounter. But later on, I will provide some examples. Or ngayon na, sige. Ngayon na yung mga samples ng errors na you might encounter during the run. So, yung first possible issue na you might encounter when taking the survey is this is the survey rejected. Survey rejected ata yun or service rejected. Basta may word na rejected yun. Meaning, yung Gmail account na ginamit mo pang survey is full storage na, meaning ang dami mo ng emails, ang dami mo ng photos or videos sa Google Photos na app, ang dami mo ng files sa G Drive. So those 3 apps, yun yung factors na nakaka-affect dun sa storage mo. So, kaya nag-assign kami ng email address sa inyo na i-create nyo para yung email address na yon is wala masyadong storage and you'll be able to upload photos without getting any errors. Okay, so double check always kung ano yung email address na nagagamit nyo whenever you're taking the survey. Okay, so yun yung survey rejected or service rejected ata yung tawag doon. Alright? And then, ang susunod na error or aside from this error, any errors that you might encounter, yung basic troubleshooting step na pwede nyo magawa on your end is yung clear cache. So, 2 ways to clear cache. Yung number 1 is yung from the home screen, makita nyo yung application ng Google Chrome, di ba? Sample lang Google Chrome. So, makita nyo yung Google Chrome, long press nyo siya and then info. And then, pagpasok nyo ng info, meron doon option na storage. Tap nyo yung storage and then meron doon clear data or clear cache. So, clear cache kayo. Okay? And then another option is open nyo yung Google Chrome, yung 3 dots from the top right corner of the page for you to open the history. So, open nyo yung history, tas may option doon na delete browsing data. Pag tap nyo yung delete browsing data, maraming checkboxes yan. Browsing history, cookies and site data, cached images and files, and such. So, ang isa-select yung checkbox is cookies and site data, tsaka yung cached images and files. So, check nyo yung dalawang checkbox na yan and then delete data. Okay? So, ganun yung 2 troubleshooting steps na pwede nyong gawin for your browsers just in case you encounter errors bukod doon sa survey rejected. Okay? So, ganun siya. But if ever na hindi talaga mag-work yung clear cache, i-flag nyo na sa GC. Mention me or PC kapag hindi ako nakapag-reply agad para magawa natin agad ng solusyon yun. Lalo yung mga first encounter, so dapat yun i-flag na agad. Kasi if ever ganun yung error nyo, pinabayaan nyo ng paulit-ulit kasi ay hindi, okay lang yan, mamaya gagana naman siguro. Hanggang nagpatong na, mahirapan talaga kayo, promise. Kasi yung mga questions sa survey natin, dapat talaga tinitig siyang real time dahil may mga phone numbers yan, yung mga ganong information. And then taking of photos, yung mga remarks niya, yung mga ganon. Okay? So, ito yung i-discuss ko. Ito yung steps. Ito yung sample reporting survey natin. Okay? So, i-fix ko lang. Sorry, nagalaw ko kasi siya kahapon. So, eto na.
Ito yung reporting survey po natin. So, ang pangalan ng survey po natin for the report is Cash In, Cash Out, Merchant Visit. Okay? So, pag open nyo ng link, ito agad yung makikita nyo yung ito ang landing page na to. Cash In, Cash Out, Merchant Visit. Okay? So, saan nyo makikita yung email address na minention ko? Ito po, ayan, sa baba lang nung mismong title. And then the option for you to switch account just in case kailangan nyo talaga mag-switch account. Okay? So, ayan siya. So, switch account nyo na to the email address assigned to you and then take the survey. So, ano yung mga questions? So, these are the steps for you to familiarize the questions. Okay? So, number 1 is merchant ID. Type niyo yung merchant ID. Later on, yung mga details na ilalagay nyo din dito will be discussed by Ms. Diane. Pero syempre, magbigay din ako ng brief information about it. Okay? So, merchant ID is part of the list na isi-send sa inyo ng project course ninyo, depende kung saang area kayo naka-assign. Okay? So, itatype nyo lang yung merchant ID. Visit status kung successful or unsuccessful. Yung question na po na to is kung successful ba yung transaction mo ng cash in or cash out. Or unsuccessful ba yung transaction mo ng cash in or cash out. Okay? So pag successful ang pinili mo, what type of transaction was conducted? Ano daw transaction yung ginawa mo kaya siya successful? Nag-cash in ka ba or nag-cash out? Okay? So for cash in and cash out, ito yung follow-up question. So as you can see, same lang yung questions for cash in and cash out. They would just like to know if yung transacted mobile or yung mobile number is the same one indicated on the list. Same ba siya based doon sa list na pre-provide sa'yo? Okay, yes or no. So same with cash out. So nung nag-cash in ka, nung sinend sa'yo yung pera, yung phone number ba na ginamit niya pang send sa'yo ng pera is same ba doon sa list? Sorry ko, medyo maingay ata yung background kasi umuulan ngayon dito. Hold on lang. Headset ako. So, ayun, continue tayo. So, yung phone number ba na ginamit para isend sa'yo yung pinaka-cash in mo is same doon sa list. So, yun yung tanong. So, regardless kung yes or no, need mo i-type yung phone number. Okay? Yung mobile number, ito, Mobtel transacted with. Ano ba yung phone number? So, yung number na ita-type ninyo must be standardized din. So, kung ano yung tinype mo, kung paano mo tinype yung phone number sa first transactions mo, sa mga previous responses mo, dapat ganun na din going forward. Okay? Hold on lang. So, ayan, naririnig naman po ako no, nag-switch ako sa headset kasi baka pag naka-loudspeak, hindi niyo ako marinig. So, ayan. Pag Mobtel, so type niyo yung phone number ha, 0956, yung mga ganong number. Wag na natin gawin na like 639, yung mga ganon. Kasi di ba may ganong phone numbers na nagsa-start? Okay, so like, na lang natin, standardize natin yung mga phone numbers, like 09, para mas madali na lang. Okay? And then for cash out, same ba yung phone number na you transacted with? Yung pinagsendan mo ba ng pera, kung kanino mo sinend yung pera or anong number mo sinend yung pera, parehas ba doon sa list mo? Okay, so ganun din, kung yes or no, sagutin mo kung yes or no, and then ano yung phone number na ginamit mo to send the money? Or kaninong phone number mo sinend yung money? So i-type mo dyan. Okay? And then, another follow-up question, once you answered kung match ba yung phone number and then kung anong phone number yon, another question is denomination of cash. So, magkano po ba yung kinash in mo or cash out mo plus the fee? Follow the format po. Part na po siya ng survey. May kita nyo na yung format dito kung paano nyo siya itatype. So, 50 is yung cash in and then 5 is yung charge. Wag na po tayo maglagay ng hindi nagpa-follow ng format like 5 plus 50 kasi it might cause confusion po kung bakit 5 plus 50? Ibig sabihin ba 5 yung cash in or cash out mo plus 50 yung charge? So, follow na natin yung format, okay? So,
Sorry, ano lang, tanong ko lang, naririnig niyo naman ako ng ayos, di ba? Kasi, sorry. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sige. Thank you. Sorry, ang lakas ng ulan dito. So, ayun. And then, yung sunod na tanong, ay may nag-raise ng hand. Ano yun, napindot lang ba yun? So, ayun. Sunod po natin, aside from providing the denomination of cash and then yung fee, is upload screenshot of funds being credited to your wallet. Okay. Okay, Harold. Thank you. So for cash in, since audit tayo, 'di ba? Discreet lang tayo, hindi tayo basta-basta makapag-take ng photo ng phones nila na na-send nila yung pera sa atin. So another option is to punta kayo ng transaction niyo and then screenshot nyo yung naging transaction nyo with that merchant po na nakapag-transact kayo ng cash in. Okay? And then for cash out naman po, syempre, screenshot mo na yung confirmation mo from your GCash app na successfully sent yung money. Okay? Ganon siya. Alright, and then another is upload a photo of location with signage, rates clearly visible if possible. So, yung pag-take ng photo of the location or ng store mismo na pinag-transactan mo, must be clear po, okay? Yung yung kahit pa simpleng take ng photo lang siya, basta maayos siyang tignan. Yung like meron silang rate card, yung gano'n, yung parang makikita niyo siya na for 100 to 500, ang charge is 5. Yung may gano'n, 'di ba? Maganda din kung may kitang gano'n if ever may displayed. Pero kung wala, it's okay. Okay? And then yung signage, kung visible yung signage, better po. Okay, pero kung wala, okay lang. Basta mapicturean nyo yung store kung saan kayo nag-transact. And then, syempre, like what I have mentioned, before taking the survey, maganda na napicturean nyo na siya para yung may geo-stamp, yung may geo-tagging, no? Yung may long lot. Alright? So, and then next, what if unsuccessful yung yung transaction mo or yung visit mo? What is the follow-up question? Ang follow-up question is reason for unsuccessful attempt. No merchant in store, wala ba yung nagtatransact ng cash in, cash out, walang mag-assist sa'yo, yung ganon. No Kiko store at location. So, yung pag-visit mo ng specific street na to, wala ka nakita nagtatransact ng cash in, cash out. Okay? And then, third, merchant and Kiko store are present but Kiko service is unavailable. Unavailable siya na nag-error na parang please try again, yung mga may ganong transaction. Okay? If wala sa choices yung reason kung ba't siya unsuccessful attempt, choose choose other and then type the specific reason. So, don't leave it blank ha. Pag other ka, dapat mag-type ka ng specific reason. Hold on lang po. Ayan. So, ayan ha. Dapat pag other, may i-type kayong answer. Okay? Huwag niyo siyang i-leave ng blank. And remember ha, itong responses ninyo, this is the reporting form natin. So, all of your responses will be directed to the client. So, dapat maayos tayo mag-survey. Okay? And then another is upload proof of unsuccessful attempt. So may mga samples sa dyan kung ano yung mga photos na pwede mong i-upload. So kung no merchant in store, no vendor user present, photo of the empty store. Ito yung for option 1, yung sa radio button 1. For number 2, no Kiko store at location, ito yung option 2 or radio button 2. So, take a photo of the store po or the location mismo or nung tawag dito. Kaya maganda din na may geotagging kayo para makita namin na dito sa naka-assign na area sa'yo or street na to, wala talagang Kiko store. So, makikita namin exact location kung saan banda yan. Diba? Ganun po. Okay? Merchant and store are present, but service is unavailable. Sir Jeff? Sir Jeff? Sir Jeff? Nag-raise ka po ng hand. Lagot ka, Nicole. Sir,
Charot. Sir, napindot na ata ni Sir Jeff. Kinakabahan tuloy ako. Charot. So, ayun. So, another one or last one is for others. So, ayan, kaya kailangan may i-type kayo na reason for others kasi kailangan namin ng proof kung bakit others yung reason mo. Okay? So, we need proof. Okay? So, ganun siya. So, dito ha, ang reporting survey natin requires a proof talaga. Lahat ng transactions nyo requires a proof. So, parang Hello. ano to, Sorry. parang, ay, go sir. Oo. Next, paano kung halimbawa sa isang street and then marami kasing merchant sa isang street, like for example, Outlet, and then cannot be located. Ano dapat itali nila for ano? So, kailangan ba nila isa-isahin per merchant yung not located? For that sir, kasi 'di ba per merchant may ano sila, may merchant ID. Oo. Oh, so dapat isa-isa 'yun sir para ano natin, ma-indicate natin na that specific merchant is not available in the doon sa sinasabing street na ano assigned sa kanila. Okay. Kasi ang basa ko, based dun sa report last time na nakita natin with client, may mga naglagay ng NA na merchant ID. So, yun lang ipaalala ko din kailangan paalala sa team din na dapat yung merchant ID ilagay doon na kung ano yung specific or halimbawa tatlo yung merchant ID sa isang street and then hindi talaga makita. Should be, use the merchant ID kung ano yung nakalagay sa tracker. Kasi baka mamaya, puro NA ang ilagay na naman. Ayun. So, ayun po ha, yung sinabi ni Sir Jeff, dapat po kung halimbawa inassign kayo dito sa street address na to, tapos wala kayong makitang merchant ID, pero yung street address na yon kasi may naka-assign na merchant ID. So, wag kayong maglalagay ng NA sa merchant ID. Okay? Dapat may merchant ID kayo na ilalagay. Okay? So, yung merchant ID na yon hindi mo nakita doon sa street na yon. Kunyari, tatlo. Sabi ni Sir Jeff, di ba? Kunyari, tatlo yung merchant ID for that specific address. Sir Jeff, go. Sige lang. Sorry. Okay lang, napindot ko lang. Okay lang. Ay, napindot. So, ayun. So, halimbawa, 3 merchant IDs nakalagay for the same street address na yon. So, 3 surveys kayo kasi kailangan namin malaman kung yung 3 merchant IDs na yon is talagang nandun sa area. Okay? Huwag kayo magta-type ng NA. Alright? Okay, perfect. So, ayun na, nag-follow tayo ha. Follow tayo sa ganong natin. Step natin. Alright? And then, yung last step po ninyo, kung ang answer nyo is either unsuccessful or successful, is the end step na. So, ito, reminder na to kindly ensure that all artifacts such as photos, screenshots, and receipts were successfully uploaded and that all indicated answers are correct and consistent with proofs provided. So kaya tayo take ng survey real time kasi nga syempre baka mamaya gulo-gulo na yung mga screenshots of transaction ninyo, hindi niyo na matrack kung sobrang dami na niyan. Okay? So additional comments, are there any noteworthy remarks or comments about the visit that you wish to share? So any observation during the visit should will be entered here. Kung may comments kayo, ha, huwag kayo mag-comments dito na personal like about the company or mga sahod ninyo, yung mga ganyan. Huwag po kayo magko-comment ng gano'n na dapat observation nyo lang during the visit itself. Okay? So, ayun yung nilalaman ng reporting survey natin. So, few questions lang siya, pero very important yung mga nilalaman na information kasi part siya ng audit, meaning in-audit natin yung store. So, dapat yung mga answers natin is all accurate. Okay? Hindi po tayo pwede manghula kasi nga kailangan natin ng data na reliable for us to for the client to check kung ano yung mga na-observe nyo during the visit. Okay? For them to, if ever there is a need for improvements or any improvements or any anything na pwedeng
makapagpaganda ng GCash natin, yung mga ganon. Kaya ang client natin is yung GCash. Okay? So, ayun siya. So, may thank you dyan, pero hindi po dyan nagtatapos. Kasi papakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng attendance natin. Okay? So, ito yung itsura ng attendance natin. So, same steps then for you to access the survey is to copy the link, open a browser, paste the link on the address bar, and then access the survey. So, this is what the survey for attendance looks like. Okay, so reminder na po na ensure all details are correct before submitting the forms. And then nakatagalog na rin siya just in case you can't understand the English version. Okay? So ito yung sinasabi ko na last name and first name. Mandy, pamute po. Pamute po, Mandy. Ayan, thank you. So ayun, sorry. Ayan. So, siguraduhin tama ang lahat ng detalye bago i-submit ang form. So, ito yung sinasabi ko kanina na last name and first name. So, dapat last name ang i-type ninyo. And then, maganda na rin kung naka-all caps tayo. Okay? Ay, ano ba yan? Ayan. Kunyari, ang last name ko is si De La Cruz. Si Angelica ba to? Angelica. Pamute po kasi naririnig po yung background mo. Baka hindi nila ako marinig. Okay, so De La Cruz ang last name and then first name is Juan. Okay, so kung may second name ka na tinype mo sa time in, dapat second name din i-type mo rin sa time out mo. Okay? Okay, so sa position mo is i-select mo kung ano yung inassign sa'yo. Kung mystery shopper ka ba or project coordinator. Please double check ha yung mga sineselect yung positions. Okay? So, dapat kung ano lang yung binigay sa inyo, yun yung isa-select niya. Okay? So, for example, I am, hold on, may dragon kasi. Ano? Ika? Ha? Hindi ko. Sorry po. So, ayun, position mo is mystery shopper. Okay? And then next is yung, ito may mga additional lang tayo for the attendance. So, ito, palagay na lang din po dito kung ilan yung doors visited mo, lalo kung mystery shopper ka. Okay? So, syempre, may target ka for the day. So, yung target mo for the day, kung ilan yung na-visit mo doon, yun yung i-enter mo dito sa number of doors visited. Alright? And then, what is your area? O, kunyari, ang doors visited ko is 30. Ayan, type mo 30. And then, anong area ka naka-assign? Sa GMA ka ba? NCL, SL, Visayas, and Mindanao. So ganito, if ever you're assigned sa NCL and then, NCL, and then hindi mo makita yung city dito, i-mention nyo agad ako sa GC or sabihin nyo agad si PC para makapag-reply agad and then masabihan ako para i-add ko yung city na naka-assign sa inyo or yung target city ninyo. Okay? Para ma-i-add ko if ever nawala lang dito sa drop-down. Okay? Para hindi tayo lito-lito kung anong area ka ba talaga naka-assign. Baka kasi mamaya mag-select ka dito tapos hindi pala yun yung area mo. So maganda i-flag na agad. Para ma-update ko agad. Okay? So, NCL, kunyari, yun yung assigned city mo. And then, transaction, kung time in or time out. Okay? So, like what I have mentioned during the reminders is you must take a photo na using the GPS cam para yun yung ma-upload mo dito sa attendance mo. So, time in, ayan siya. And then, upload a photo. So, hold on na mag-upload ako para ma-next ko siya. So, all of the questions here are required na i-answer. So, kapag hindi kayo nakapaglagay ng details or hindi makapag-upload ng photo, hindi kayo magpo-proceed sa next step. Okay? So, ayan. So, since time in lang naman siya, so submit nyo na agad. Okay? And then, what if time out? So, ito very important tong time out na to kasi dito namin kukunin yung pagbabasehan namin ng sahod. So, hindi porket dito namin makukuha sa time out yung mga important details ninyo for the sahod, hindi na kayo magta-time in. So, kailangan pa rin may time in and out. Okay? So, pag time out, so, type of reimbursement. Since motorized kayo, kailangan may gas receipt kayo na i-upload
Kung wala, as per Miss Jovi, 'di ba, kung wala kayong upload na reimbursement, less sa sahod niyo yung yung gas receipt kasi wala kayong gas receipt. Eh, kasama yun sa package niyo. Ganon ha. Pero kung meron, syempre, i-upload niyo na para yung part ng package no na gas receipt, na gas is ma-receive ninyo. Okay? So, ganon po siya. Yes, Jim C. May question po. Yes, ma'am. Bali po ma'am, yung sa gas namin, yung sa allowance, every time po magpapagas, kailangan may receipt po kung kami na receipt lahat tapos i-upload namin. Ano, sorry, paulit po. Yung sa, ano po, yung sa allowance namin sa gas, every time po magpapagas, kailangan may receipt. Opo, lagi po, all the time po. Every time na magpagas kayo, dapat may resibo po. Hindi po kasi kami tumatanggap ng nagpagas kayo tapos i-indicate nyo lang kung magkano yung gas nyo. Kailangan po namin ng proof po Every na time po nagpagas mag-duty. kayo. Yes po. So, ang kailangan po namin for the gas receipt is either a sales invoice na may OR or yung OR mismo, yung sinusulatan na OR na may OR number. So, ganun siya ha. Yes, ma'am. Kahit saan gasoline station, ma'am, basta may receipt po ko. Yes po, anywhere po, basta may resibo silang Thank mapoprovide. you, ma'am. You're welcome po. So, ayun, sample, gas receipt ka. So, sa gas receipt, same with other reimbursement din for transportation and paid parking and gas receipt. Ito yung mga info na kailangan nyong i-type. So, magkano yung amount ng gas receipt and then photo of gas receipt. And then, remind ko lang kayo ha, yung photo na ina-upload nyo for gas receipt is chine-check siya manually. So, meaning, kung akala mo hindi siya chine-check kung ano na lang resibo i-upload mo na ibang date, akala mo lang yon, pero chine-check siya ni Finance one by one po. So, dapat accurate yung mga receipts na ina-upload nyo. And then, lalo pag OR, ang OR since manually sinusulat siya, di ba? Makikita namin sa dates kung dinoktor nyo yan or hindi. So, dapat yung mga integrity, di ba? Highest highest keme of honesty. So, dapat honest tayo when it comes to uploading info or receipts na kailangan namin matanggap from you. So, ayun siya. Okay? So, wag kayo mag-upload ng dinoktor na date na OR. Makikita namin yan. Syempre, kung paano siya sinulat, 'di ba? Tapos, sinulatan mo lang para magmukha siyang 0, pero 1 talaga siya. Yung mga ganon, makikita namin yan. Dapat maayos. Jerwin, may question po. Napindot lang. Ma'am. Hello po. Ma'am, yes yung po. yung computer generated na resibo, okay lang din po 'yon? Basta po may may OR number po. Yung Paano lumalabas sa computer POS? generated po? Oo, yung resibo na yon, yung tawag dito, yung white receipt. Oo, sales invoice po yun. Pero kailangan pa namin ng OR yan, hindi na? Hindi na po. Basta either sales invoice or OR po. Okay Kahit alin po doon sa dalawa. Okay po, sige po. Salamat po. Ayan, sabi ni Harold, tempered resibo po tawag dyan. Alam ni Harold yan. So, si Harold, pag nag-send siya ng maling resibo, untempered yung resibo niya. Charot. So, ayun ha, follow tayo ha, yung guidelines natin, lalo sa mga resibo. Dapat honest tayo dyan. Okay, si Miss Yani, para nag-raise ng hand. May sasabihin ka, Miss Yani? Hindi, yun din sasabihin ko, tempered na resibo. ayun. Pag mga Shell, mga Petron. Pero minsan ayan. kasi pag yung mga maliliit lang na mga gasoline station, nagbibigay talaga yan sila ng resibo. Bibihira lang ang nagbibigay ng tape receipt. Yung tape receipt yung parang katulad sa mga grocery. Ayun. So, ayun siya ha, na dapat maayos yung mga i-upload nating receipts. Kasi yung iba nakita nga na ibang date yung in-upload na resibo, akala hindi i-check, akala yung amount lang ng resibo yung i-check namin. Hindi po, lahat po ng details ng resibo is i-check po. Okay? So, ayun. So, pag tapos nyo i-type yung amount ng
Ay, si Miss V, may sasabihin po, Violeta Paneda, nag-raise ng hand. Yes, miss. For that po, for the receipt, kasi there are some, lalo na po dito, most likely kasi sa province is hindi sila yung computer generated or POS. Yung iba po kasi ang binibigay talaga is manually nilang sinusulat. Pero basta OR po talaga, yung may OR number. So, okay lang. Okay lang po yun, basta OR number po na may OR number. Yung, alam niyo naman po itsura ng OR siguro, Yes. no? Yung, wag lang yung parang sa, yung parang sinulat lang sa Yeah. one paper na ginupet, parang ganun, hindi po pwede yun. Dapat OR talaga. Okay. And then, paano po, kunwari nagkamali yung mismong nagre-receipt tapos parang tampered kasi kung tawagin yung mga receipt na ganun eh. Paano po kung ayaw palitan? Siguro pwede naman ang countersign nung nag-issue ng resibo. Pwede po ba yun? Kasi may mga maseselan eh. For the CBCT, Miss Yani? Sa probinsya kasi, especially sa mga ganyang cases na mga gasoline station. Syempre, bago ka magpapagasolina, tanungin mo muna din yung gasoline boy tsaka yung cashier doon kung nagre-release sila ng resibo. Kasi kung hindi naman sila nagre-receipt ng resibo, hindi sila nagbibigay ng resibo, tulad nga ng sabi mo, 'di ba, may mga ibang So, wag ka nang mag-proceed ka na lang sa ibang gasoline station kasi for sure naman hindi lang naman siguro yun yung gasoline station na madadaanan mo. Mas better na lang na pumunta ka na lang sa gasoline station na alam mong makakakuha ka ng OR, ng receipt na magbibigay sila. Pas always i-ask din na i-double check kasi mahirap din naman yun na magkakaroon ka ng countersign sa resibo. Yun lang, ma'am. Ayan, si Jerwin po. Question po, Jerwin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Apo. Bali, ganito po yon. Meron po kasing areas dito sa amin, sa area namin dito sa La Union na minsan yung mga bote-bote po yung gasolinahan. Pag ganun, May mga sir, kulay. Oo. Po? Yung may mga Yung mga kulay parang- nakalagay sa yung mga Coke. kulay na yung mga nakalagay sa Coke, Opo. sa Pepsi. Opo. Minsan kasi meron pong nangyayari kasi, one instance kasi nangyari po sa akin yan. Humingi na lang po ako ng, kumbaga, yung temporary receipt. Okay lang po ba yung ganun, ma'am? I-ask mo na lang po, sir, kung yung temporary receipt nila is may OR pa din. Kasi most likely kasi, kaya nangihingi kasi din tayo ng receipt. Kasi di ba yung tax, di ba, kasi yun kasi yung need doon, yung may OR, OR na, yung OR number. Okay po. Isa pa, ma'am, what if ganito po? Kasi yun nga po dito sa area namin, maraming ganun po. What if, halimbawa, kaya naman ikarga ng motor namin, halimbawa is 4 liters. Minsan ang resibo, okay lang din po ba yung ganun? Kung halimbawa po yung magpagas kayo tas yung pinagas nyo is nag-exceed na po sa amount na part ng package ninyo, kung magkano lang po yung nandun sa package niyo, yun lang po yung i-send sa inyo, sir. Ibale, yung exceeded po is hindi na po siya kasali doon. Hindi po siya so talagang- maibibigay sa inyo. Opo. So Ma'am Nicole, talagang, baka siguro ang tinatanong niya, Ma'am Nix, yung rate ng transport tsaka ng gasoline nila is daily ba? Daily po yun, kasama po yun sa Daily. daily package nyo. Ayun. So kung halimbawa halimbawa lang to, hindi to applied sa lahat ha. Halimbawa lang ang gas allowance mo per day is 150 and then nagpagas ka ng 300, yung 150 lang ang ibibigay sa'yo kasi yun lang yung part ng package mo. So ganun siya. so kailangan day-to-day talaga yung resibo, ma'am? Yes po, Day-to-day. everyday kayo magpapagas. Okay po, sige po. Copy Yes po, ma'am. po. Salamat po. Sino pa po? Sherwin po. Sir, ma'am, ask ko lang po. Kasi dito sa area ko, ma'am, is Benguet. Ano po? Benguet po ang area ko, ma'am, Benguet po. Okay po. Ang nakuha ko kasi, ma'am, is 9 municipalities. Okay po. Sila yung municipalities na yun, ma'am, is
merong malalayo talaga, as in malalayo. Sa tingin ko, ma'am, hindi kasya yung 150 na gas allowance. Ano po pwede kong gawin? Hindi, sample lang naman po yung 150. Pero yung ganyang concern po, yung halimbawa, yun nga, 9 municipalities, as magkakalayo, siguro naman hindi ka bibigyan ng malalayong areas. Pero itanong mo po yan sa HR pag mga ganyang concerns po. If feeling mo hindi magkasya or ano, tanong na lang po sa HR kasi allowance na po yan eh. Para ano lang. Para align kayo doon sa sa allowance ninyo. Hello, ma'am. Morning. Yes, Harold. Ma'am, sa resibo kasi yung tinutukoy, we have two types of receipt, ma'am. Yun yung OR, then yung isa naman po, yung POS, ma'am, yun po yung piniprint parang sa binibigay ng Shell and Petron, which is Okay. pwede naman po tayo makapag-request ng OR nila, ma'am. Thank you po. Ayun, ganun siya, sabi ni Harold. Ayun, so wala na tayong question. Ayun, proceed na tayo ha. So, etong hindi ko na siya sasagutan para makapag-proceed na tayo. Pero kung halimbawa for example, ako ay project coordinator, so hindi naman ako nagrota. Wala akong reimbursement, so next na natin. So, ito yung last part, verified GCash number. Okay, dapat GCash nyo po. Okay, bawal po ang GCash number ng mama mo, ng papa mo, ng jowa mo, ng kapatid mo, or ng close friend or BFF mo. Okay? Kahit pa may authorization yan na inaalaw ka na doon mo i-transfer yung sahod, hindi po pwede ha. So, during the hiring process naman po, inask kayo kung may GCash number kayo, and then if you said yes, kaya kayo nandito sa training natin para makapag conduct kayo ng audit as a mystery shopper. Okay? And then, once you type your GCash number, i-ano na lang din natin, follow the format na lang po na nagsa-start yung number from 0, 9, and so on. Okay? Wag na yung +639, yung mga ganon, kasi syempre sending tayo ng ng sahod. So, ayun siya, 09, and so on, and then upload screenshot of your GCash profile. So, once you launch your GCash app, meron doon option na transactions, yung dashboard mo, and then may option doon for you to select the profile tab. And then, screenshot nyo yung profile tab nyo. Okay? So, every time out, ganito po ang gagawin ninyo, ha? So, bakit paulit-ulit? Okay lang yan kahit paulit-ulit as long as nakakapag-time out kayo. So, kung halimbawa, 5 araw kayo nag-duty, tapos 5 araw kayo magta-type ng phone number nyo, okay lang yun. Kasi para, para makita din namin kung tama ba talaga yung mga phone number na ine-enter nyo. Okay? So, ganun siya. So, attendance reminder, everyday yan. Kung everyday ang pasok nyo or every rota or every duty ninyo, magta-time in and time out kayo. So, one time in, bago kayo mag-start, hindi yung pagbangon nyo ng kama tsaka kayo mag-attendance. Dapat nasa area na kayo mag-attendance, hindi yung nakahiga pa kayo tapos nakasmile kayo, nag-selfie kayo. Bawal yun ha. Dapat sa area nakapag-attendance kayo and on time kayo dapat sa area. And then time out pag natapos na kayo ng audit. Wag nyong kakalimutan yung time out. Kasi kasi syempre, ang hirap naman na i-mention pa kayo sa gabi dahil lang nakalimutan nyo yung time out. Or else, ayaw nyo talagang sumahod for that day. Kaya hindi kayo nag-time out. Wag nyo na pong kalimutan kasi ang gagawin nyo lang naman for the day sa survey natin is the reporting lang. And then, after ng reporting, time out na, 'di ba? Hindi naman siya ganon ka-hassle. Hindi naman namin kayo minamadali. As long as, syempre, nama-manage nyo rin yung time ninyo kung kailan kayo magta-time out. Okay? Or kailan kayo magsa-stop ng audit ninyo. So, follow na lang po tayo para hindi tayo magka-problema. And then, pagdating ng sahod, hindi magkulang yung sahod natin. Kasi, 'di ba? Kasi hindi ka naman magko-complain kung kompleto yung sahod mo or else nag-complain ka na kulang yung sahod mo. Pero pagkita namin sa record of attendance mo is may kulang ka. 'Di ba? Ayaw naman natin na magkaroon ng kulang na sahod. Kasi pag kulang yung sahod mo, yung kulang na sahod na dapat ibigay sa'yo will be sent to you sa susunod na ulit na cut-off. 'Di ba? Ang tagal na hihintayin nyo yun. So, dapat follow na tayo. Okay? Ganon siya. Alright? So, may mga new PCs po ba tayo dito? Or new project course po ba tayo dito?
Pwede pong malaman sino yung mga project coordinators po natin na bago. Sino yun? Grounded. Arnel, ano ka? PC ka ba or project coordinator? Pa-chat na lang. Grounded yung audio mo, sir. Ay, wait lang mga Ma'am Nix, pwedeng mag-ask Ma'am Nix. Ayan, sige po. Ano po yung question mo, ma'am? Ma'am Nix, yung ano ba nila, yung time in and time out nila, kada merchant yun, di ba? Kada store. Ay, Na hindi mag-start. naman. Hindi po, ma'am. Hindi. Bale, ano na lang siya. Yung pag-time in, yung pag-start ng day nila, and then yung time out, pag tapos na sila sa lahat. Ganon. Okay. Pero ma'am, pwede ako makaano sa kanila ng at least selfie lang din para meron akong reference lang din na kung ilan yung bilang ng tindahan na napuntahan nila for monitoring. Pwede naman po. So ayun, request po na ng operations natin na yung every time mag-survey kayo is yung Selfie ano lang, din oo. mag-selfie din kayo per store. I-selfie lang Pa-send na discreet lang sa ha. GC. Ayun, sa Oo. GC. Para at least ma'am, kung sakaling may magbabangga tayong dalawa, may Ah. reference lang din tayo. Ayun. Sige po. Sige ma'am, thank you. Thank you. Ma'am, pwede pong magtanong. Yes po, ano po 'yon? Ma'am, ayun nga po, regarding po sa sinasabi niyong time in and time out. Halimbawa po kasi, ako po, dito sa Baliwag, taga Baliwag po kasi ako. Ngayon, ang ruta pong nabigay sa akin is San Rafael. So, yung time in ko po ba, pag mismong nasa San Rafael na ako? Yes po. Tama po. Kung nasa ang Ibig area sabihin ka po na. nun kasi di ba ang nakalagay po sa schedule ng ano namin is 7 to 4. So kung makarating po doon ng 8, pwede pong 8 na mag-attendance ng time in. Pwede po, pero dapat on time po tayo. Kung ano oras po yung kung ano oras po dapat kayo nag-start ng audit, dapat nandun na po kayo. Kung 7 AM, dapat 7 AM nandun na po kayo. So, ano na lang din po, time management na lang din po. If 1 hour ang travel nyo papunta dun sa area, tapos 7 ang shift nyo, syempre, mag-travel na kayo ng 1 hour before 7 para makarating na kayo on time. Kasi syempre pag late kayo, mahirapan kayo mag-quota pag sobrang late na kayo. Alam niyo naman may quota tayo for the day, 'di ba? Ayun siya. Ma'am, kung matapos po yung halimbawa quota for the day ng before 4. So paano po yung time out nun? Hintayin po namin na mag 4 Hindi na po. or As long Hindi as na po. natapos nyo po yung mga binigay sa inyo na bilang na kailangan yung puntahan na rutahan. Regardless kung maaga kayong natapos, as long as natapos nyo yung kailangan yung puntahan, okay lang po yun. okay po, sige po ma'am, thank you po. Ayun siya. Okay, may mga questions pa po ba? Before tayo mag-proceed sa for the project course, si Jovelyn po. Napindot lang po ba? Pindot lang po, ma'am. Sorry po. Okay. Si Jerwin, Ma'am? may question po. Tanong ko lang kasi nakita ko po yung parang schedule ko. May mga area kasi na isa lang. Paano po yun? Halimbawa, San Fernando, isang merchant lang yung bibisitahin doon. Ano po yun? Kailangan ko pa pong lumipat sa ibang area para makumpleto ko yung, halimbawa, 25 na ano, na... Kung ang target mo is 25 tapos isa lang yung merchant na nandun sa address. Pag ganyan po, i-ask na lang po natin sa project course natin or pwede din siyang ma-provide ni Ms. Diane mamaya kung paano siya tatakbo kung isang merchant lang yung nasa isang address na binigay sa'yo. Yes, ma'am, kasi ang concern ko lang kasi dito, may nakita kong sa list na binigay sa akin, ma'am, may isa kasing area, ma'am, na napakalayo talaga. Isa lang yung yung customer. Yung travel time at saka gasolina, ma'am, kakainin talaga yung rota na yun, ma'am. Paano sobrang layo, sir? Ilang oras ang travel time? Kasi dito sa La Union, ma'am, medyo kung titignan mo sa mapa, maliit lang siya, pero sa travel time malayo talaga, ma'am. Means yung isa kasi, ma'am, 3 hours eh. 3 hours. So, sobrang layo niya. Pero, pag gano'n naman, hindi naman siguro kayo bibigyan ng area, sir, na gano'n kalayo. I-coordinate na lang natin sa project coordinator pag sobrang layo na.
Kasi may yung nga po naibigay kasi sa akin na area, parang dalawa lang yata kami dito sa La Union. Not sure kung dalawa kasi Oh, ayun sir, i-coordinate na lang natin sa project core, okay? Para yung question na yan is ma-explain mo better doon po. Okay? Or mamaya sir, i-ask natin kay Miss Dayan kung paano siya magwo-work. Okay? So, ayan, yung dinidiscuss ko naman po ngayon is yung steps lang muna to take the attendance. Pero yung mga ganyan, yung mga rota ninyo or assigned areas, later po, i-cater po yan or i-answer po natin yan. Okay? So, ayun. So, for project co-ors, sino po yung mga project co-ors natin dito? May mga kasali pong project co-ors? Yes, ma'am. Arnel po. Ayan. So, okay. So, mystery shoppers or auditors, stay lang kayo dyan. Then we'll discuss the operations or yung process later. But, turungan ko po muna sila, sila project co-ors, okay? So, for project co-ors, ito po yung survey na ititik ninyo. Actually, dalawa siya eh. Hanapin ko yung link. Or ito na lang muna, yung for project co-ors na may isa pa kayo atang survey na ititik, ipa-discuss ko na lang sa inyo ng AM ninyo. Okay? But for this, ako ang magde-discuss nitong isang survey na to. Okay? So, since project co-ors, we will be handling funds natin na ita-transfer natin sa auditors natin. We must be responsible, of course, but also we must take the time to record din yung mga transactions natin. So, bakit ako nag-create nito? Para hindi na kayo mag-manual. So, meron na tayong tracker and then magsisend naman ako ng reports natin kung ano nang status ng mga transfers and returns natin. So, paano mag-work yung transfer and returns natin? So, I'll show you the survey po natin na iti-take. So, if you can see, once you access the survey, this is the landing page where you will select if you are an area manager or AM or a project coordinator. So, since we will be discussing yung tracker natin for project coordinator, select the radio button for project coordinator. Okay? And then, for project coordinator, kindly select your name on the drop down. So if wala yung pangalan nyo dito, later I will include your names na here. But I'll ask muna yung AMs kung ano yung kung sino-sino yung mga project co-ors natin per area. So for example, my name is Ana Alvarez as a project coordinator. And then what type of transaction? So every time you transfer funds to your auditors, transfer auditor. So mas maganda para matrack natin siya ng mas madali just in case there are any double checking required, we must take this transfer to auditor survey per auditor na lang po. Okay, so magkano yung transfer mo per auditor? Ganun siya. Okay, wag yung isahang survey na transfer to auditor na isang bagsakan. Okay, para ma-monitor din namin magkano yung sinesend mo per auditor. Okay? So, naintindihan po yun na dapat per auditor po ang pag-take ng survey if you will transact a transfer to auditor. Alright? And then, you must provide a screenshot, of course. So, amount of transferred. Magkano yung transfer mo to your auditor for that specific auditor. So, enter numbers only. Wag na mag-type ng mga peso sign or letter P and then the number. So, just the number is okay na. Okay? And then, proof of fund transfer. So, screenshot mo yung confirmation message from GCash when you sent the transfer to your specific auditor. Okay? And then, double check, of course, project co-ors, double check yung mga details na tina-type ninyo, okay? Para hindi tayo lito-lito pag nag-time na ng summarizing ng transfers mo. So, upload proof of transfer, okay? And then, transferred to sinong specific auditor to. So, since marami tayong mystery shoppers, naka-free text na lang siya, so make sure na tama yung spelling na ita-type ninyo ng first and last name, okay? So, ayun siya. So, paano pag-return? So, pag-returns naman, ito ang mga questions. So, this is for you to
familiarized with the survey na ha, project cohorts, please take note. So, amount transferred, magkano yung amount transferred is magkano yung binalik mo kay AM or area manager, and then total amount of fees. So, per auditor pa rin to ha, kung magkano yung binalik sa'yo ni auditor, yun yung ilalagay mo dito kung magkano yung binalik mo from auditor to AM na tinransfer sa'yo ni auditor. Okay, so magkano yung binalik sa'yo? Halimbawa, binalik sa'yo ni auditor is 1,760. Magkano daw yung total fees na nagamit niya during the Kiko transactions? Okay, end of day to ha, magkano yung total amount of fees na na-incur niya during the transaction. So, kung 1,760 yan, tapos halimbawa, ang sinend mo sa kanya na total funds is 1,800. So, ang total amount of fees is 40. So, pag sinend sa'yo na 160, do not assume na 40 agad yung ano. Ipa-double check mo or i-ask mo pa rin si auditor, magkano yung total fees na nagamit mo. Yung ganun ha. Kasi yung 1,760 na yan na nireturn mo, syempre may mga proof naman tayo kung bakit 1,760 yung nireturn. Okay, so double check lang yung mga nire-return nilang fees. And then, syempre, may mga reports naman kayo, di ba? Kung ilan yung successful and unsuccessful, tapos yung mga amount of fees, di ba? Nagpo-provide kayo ng ganyan. So, i-type nyo yan dito, numbers only. Again, proof of fund transfer. So, proof na nag-send ka na kay AM na binabalik mo na yung fund na binalik sa'yo ni auditor. Okay? And then, return to, kaninong AM mo binalik? Sinong AM mo? Kanino mo binalik? Okay? Double check nyo yung mga, anong tawag dito? Double check nyo yung mga sineselect nyo sa drop-down. So, kung sino AM mo, yun yung iselect mo. Okay? So, name of BA who returned the fund. So, sino yung nag-return sa'yo ng fund na binalik mo na kay AM? So, first and last name again ha. Remember. Remember. Tandaan nyo. So, ayun lang, 2 transactions for our transfer and return tracker. So, team, since 4 p.m. ang stop natin para sa audits, kasi 'di ba 7 to 4 ang shift ng ating mga auditor. So, dapat by 4 p.m. or 4 to 5, wala naman siguro susobra na until 5, dapat meron na tayong tracker or na-upload sa tracker, especially transfer to auditors, dapat morning pa lang meron na kayong record neto. Like, before 10 a.m., meron na kayo kung kumpleto yung yung auditors ninyo. Okay? Pero kung halimbawa, may isa pang hindi mo pa nasisendan, pwedeng mag-flag ka na din na, ma'am, ito pa lang po yung nasend ko kasi wala pa po yung auditor na hinihintay ko. Parang mga ganon. Syempre, na lang din, maganda mag-notify din kayo sa GC para in case na makita namin, hala, bakit kulang yung transfers mo? At least informed kami na meron ka pang unused funds. Okay? And then for any unused funds, for example, ang sinend sa'yo ni area manager is 5,400. Bakit 5,400? Wait lang. So, halimbawa, 5,400 ang sinend sa'yo ni AM. For 3 manpower siya. Tapos, dalawa lang yung talagang pumasok. And then, yung isa na fund na 1,800 is hindi na talaga pumasok. So, mas maganda na magkaroon din tayo ng transaction to return yung yung fund na yon para recorded din siya. So, transfer na ni AM sa'yo, tapos unused siya kasi hindi mo na-transfer dun sa auditor, i-take mo na yung survey to return this fund na proof as ni-return mo na kay AM yung unused fund. Okay? So, ganun siya ha. Remember, morning for the transfer to auditors and then yung mga returns nyo sa hapon. Wag na po natin abutin hanggang gabi. Kasi yung gabi na yon, checking na po tayo. Like 5 p.m. to 6, checking na po ako ng mga returns ninyo para magbangga tayo kung nag-match ba or bangga ba yung returns nyo versus dun sa sinend sa inyo ni AM. Okay? So, remember ha, yung mga funds ninyo, lalo naghahawak tayo ng pera, please be mindful of the transactions na ginagawa natin. If ever you're using your personal GCash account, any transactions po, dapat monitor nyo po para hindi tayo magka-problema sa end of day. Kasi syempre, kung hindi man tayo mag-balance, kayo rin po ang hahabulin namin. Okay?
So, ganun po siya. So, always online naman po ako if you have questions. Kung hindi po ako masagot tapos urgent siya, tawagan niyo po ako. Kasi minsan, sobrang dami na nating GC, hindi ko na napapansin yung PMs ninyo. So, kung urgent naman siya, call niyo na ako, okay? Pero for auditors, if you have questions, lalo sa process or lalo taking of the survey, if just in case hindi ako sumagot sa GC, i-mention niyo na yung PC ninyo para si PC magda-direct sa akin ng mga questions ninyo. Pero kapag hanggat kaya ko sumagot sa GC, sasagutin natin yan, okay? So, ayun lang po. Do you have any questions po for project coordinator since diniscuss ko po regarding our tracker? Hello? Noted na po. Okay, noted. Thank Noted you. na po, So, ma'am. okay, thank you po. So, ayun po, kung wala na po tayong questions, thanks for listening and I hope na na-familiarize nyo yung mga diniscuss ko a while ago and hindi tayo magkaroon ng problema during the run. Okay, thank you. Let's go on na po with the discussion about the process po ng run natin. Salamat. Hold on. So, hi. Good morning, everybody. Can I get a thumbs up po if nakikita niyo po ng maayos yung screen ko po? And then if okay yung connection ko. Okay. So, thank you so much for the thumbs up. Hold on lang. Okay. So, good morning again, everybody. So, ang i-discuss ko po ngayon is yung the implementation guidelines for the Kiko Manpower Training. So, ibig sabihin ng implementation guidelines, ito yung mga questions nyo in mind kung kailan mag-i-start yung takbo, paano tatakbo yung ating project, kung paano tayo magsisimula, kung paano yung end-to-end process natin from the start to the end. Kung paano ba natin masasabi na one hit na ako hanggang sa makakota tayo. Okay? And then later on, meron akong slide for the question. So, panote lang ng questions nyo. Baka sakaling sa mga susunod na slide na ma-discuss ko is nandun siya. So, later on, meron akong part for the questions. Pa-park lang po. And then doon tayo magtanong. Okay? But all questions will be entertained. Kahit ano man yung questions nyo. Lalo na if regarding siya sa run natin. Okay? So, let me proceed. Hold on. So, our agenda for today or yung kailangan nating matakal is our project overview. Of course, ito yung ating kabuuan ng project kung bakit tayo nagpapatakbo. The objective, ito yung ating ini-aim kung bakit natin tayo nagpaparan ng ganitong project. Our KPI, yung ating kailangan ma-hit sa ground as project co or ka ba, ikaw ba ay team leader, ikaw ba ay ating mystery shopper or auditor, so yun. And then of course, ang ating implementation plan, which is ito yung mga ginagawa natin on the ground from the start to the end. The scenarios, ito yung mga na-predict natin na possible nyong ma-encounter during sa run para if ever na ma-experience nyo siya, alam nyo na on your end pa lang kung paano nyo siya gagawin. Kasi ito yung diniscuss natin during sa training. And then of course, yung report, ito yung hindi kasali kay Miss Nicole. So, yung report na to is all via Telegram lang. So, aside doon sa mga diniscuss ni Miss Nicole na via survey link, kailangan namin ng mga report na via Telegram. Just to check lang din po if lahat ba ng na-output nyo is nare-receive din ng link natin. Okay? So, first of all, I want you all, gusto ko po sanang ipakilala sa inyo yung team namin. Just in case lang na may mga questions kayo, if ever na mag-PM kami or mag-message kami sa group, alam nyo kung bakit kami nag-message. So, who are we and what are we? So, let's proceed with Mr. Jeffrey Demeter, our SOM. So, technically, ang makaka-encounter lang ito is yung mga project coordinator. Okay? And then also me, the operations planning head. Nasa group lang din ako kung nasan yung mga project coordinator. But I am also included sa group with the mystery shopper. So if you have any concerns with the operation side, kasama ko sa group nyo yung inyong mga area managers.
and then kaya namin niyang sagutin. Any concerns basta operations. And then this is Miss Des for the Visayas. This time naman kasi wala pang Visayas and then Mindanao dito. Only North Luzon and then South Luzon and then some from GMA. And then this is Miss Nicole, yung nag-discuss kanina ng ating surveys and then questionnaires. She's our knowledge and insights. And then this is the area manager. So pa-screenshot lang mga ma'am and sir, just in case na mag-message sila, baka tanungin nyo, sino ba tong Poncio Pilato na to nagbe-message sa inyo, baka hindi nyo replyan, hindi nyo i-follow, hindi nyo alam na yung nagbe-message sa inyo ay ang inyong area manager na. So sa area manager, dito nyo makakuha ang inyong listahan ng ruta. Siya yung magbibigay kung kailan nyo itatakbo yung ruta na to, kung saang area kayo ibabato, ilang store ba talaga yung nasa responsibility nyo, makakailan ba dapat kayo sa isang araw, something like that. So sila yung kumbaga magiging reporting nyo. Dito kayo magre-report kumbaga. Okay? So let's proceed with Mr. Marvin for the GMA and then Rizal. GMA is the NCR. And then Sir Just Tony Pasco for the South Luzon. Technically si Sir Julius Mahina is for the Mindanao. But wala pa nga dito yung hindi pa ito yung training for the Mindanao. And then, hi, Miss V. Paneda. Can I have a heart reaction there? Ayun, si Miss V yung ating AMM for North Luzon. And then, Sir Just Tony for the South Luzon. So, technically, itong training is for the 2 area managers para lang malaman nyo kung kanino kayo magda-direct ng report. And then, kay Sir Eugenio Garong for the Iloilo and then Bacolod. Okay? So, for the project overview or kung para saan ba si Kiko or cash in cash out audit, ano ba yung kanyang kabuuan or ano ba ang kanyang background. So nagpapa-deploy tayo ng cash in cash out auditors just to check lang na kung yung mga tindahan ba sumusunod sa tamang rate na sinisingal nila sa atin na fees. So actually you're very common naman guys for the rates ng cash in and cash out, diba? So hindi siya pare-parehas, may 5 piso, may 2, minsan may libre pa nga kapag below 100 ka. So yun ang kailangan nating mag-gather insight sa ground, kaya tayo nag-deploy or nagpapatakbo ng ganitong project. Ang aim ng ating kliyente is makuha niya kung magkano ba yung sinisingal talaga ng ating mga partner GCash Pera outlet partner sa ating mga consumers na gumagamit ng GCash. So yun ang ating pinaka-overview. So ano ba yung ini-aim ng project na to? Of course, makita nila kung sino ba yung mga tindahan na overcharging or undercharging or kung kailan ba nagiging overcharging yung isang tindahan. Sila ba yung malapit sa terminal? Sila ba yung malapit sa madaming taong dumadaan, like passerby? Mga ganong any insights na pwede nyo pang makuha sa daan. Okay? And then of course, yun, ma-validate nila on their end. Kasi yung reporting link na sinasagutan na discuss kanina ni Ms. Nicole, yung mga responses niyo po dun is direct sa client. So technically, mag-ingat po kayo sa pag-take ng survey and take it very, very seriously. Okay? So this is the project timeline. So assuming na 18 dapat yung tapos natin. But unfortunately, since there are some circumstances na nangyari, kaya na-delay yung ating project. But just mag-follow lang kayo sa ating hit sa isang araw na dapat nyong matakbo. Sample, kung 5 lang naman yung naka-assign sa'yo na door, tapusin mo siya ng 1 day. Kung isa lang naman, then isa. Wag kayong, basta makipag-connect lang kayo kay AM nyo kung ilan talaga yung ibibigay sa inyong ruta sa isang araw. Kay AM yan, ha? Okay? So, wag kayong mahiyang magtanong kasi that is part ng trabaho ng isang AM ang magbigay sa inyo ng quota and then ng ruta. So, yung pilot run kami ng Feb 17, 2025 pa. So, medyo matagal yung naging planning part ng ating team. So, later on, siguro Sir Sherwin and then Jerwin yung mga questions. Pa-down mo na ng hand. Okay, and then nag-launch na kami for the GMA. So, since March 27, nag-run na po yung GMA. So, kung ano yung naging implementation guideline or kung ano yung nagiging process ng GMA, ito rin yung process na ipa-follow ng North and South Luzon. Okay? But yung discarded, guys, it's on you guys, ha? Okay? This is just the brief
kung paano nyo patatakbuhin yung project, but syempre, alam ko naman, may kanya-kanya kayong diskarte to make the project smooth and then mas mabilis. You may, basta pakitap lang yung inyong area manager if okay sa kanya yung inyong idea. Wag po tayong magde-decide ng on our own kasi baka mamaya yung iniisip mo is not applicable. Okay? So this is the implementation plan guidelines for the pre-deployment. Anong ibig sabihin, Ms. Diane, ng pre-deployment? Pre-deployment is yung bago ka tumakbo or bago ka sumabak sa laban, kailangan handang-handa ka. Unang-una, syempre dapat may checklist ka. Ano ba yung nasa checklist mo? Ano ba dapat yung nasa checklist ko, Ms. Diane? Syempre, kailangan mo ng fully charged mobile phone with GCash app. So, hindi lang siya dapat fully charged, hindi lang siya simpleng mobile phone, kailangan meron kang GCash app. Siyempre, technically, ang trabaho mo is mag-cash in, cash out, so dapat meron kang GCash app na naka-install sa inyong phone. Hindi yan, repeat ko lang yung sinabi ni Ms. Nicole, hindi nyo pwedeng gamitin kung sino yung Poncio Pilatong GCash na nasa inyong cellphone. Kailangan own nyo yan at pangalan nyo yan. Kasi madedetect naman namin yan if yung pangalan nyo is same dun sa senda namin na pera sa morning. So, later on, i-discuss ko kung paano yung flow ng pag-funding namin sa inyo. So, number 2 is the power bank. So, Ms. Diane, bakit kailangan ng power bank? Okay, we do not, ang pinaka-main reason namin kung bakit may power bank kasi hindi kayo pwedeng malobat. Regardless of the reason, hindi kayo pwedeng malobat. Okay, dapat yung inyong phone is open ang line nyo from 7 a.m. to 4 p.m. or kahit hanggang 5 p.m. Okay, ma-deliver nyo lang yung output na kailangan namin, pwede na kayong malobat. Okay, so yun, as long as nasa field kayo, as long as 7 to 4, as long as may kailangan kaming report sa inyo at hindi nyo pa na-deliver, kailangan kayo ay magre-response and then kailangan kayo ay aming makokontak. So, dapat walang malolobat dito, walang mag-iriso na hindi natapos yung ruta kasi kayo ay lowbat. So, sa gabi pa lang, before kayo bumiyahe, kung gusto nyo 5 a.m., magkaroon kayo ng alarm clock, mag-charge na kayo ng mga phone nyo. Funds for transactions. So, Ms. Diane, kami po ba yung gagastos sa aming pagka-cash in and cash out? To answer your question, wala po kayong dapat ilalabas ni piso sa project na to. Ang funding ay manggagaling po sa amin. Okay? So, wala po dapat kayong aabunuhan na pera dito. Dapat lahat ng funding ay galing sa amin dahil may process yung pera dito kung kailan siya i-remit sa inyo ni AM, kung kailan yung ibabalik ko AM. Okay? And then umbrella, of course, and then raincoat. Pananggalang lang po ba, just in case na sumamaman yung panahon. Of course, safety first tayo. And then kailangan, aside sa checklist, i-review nyo po yung listahan na meron kayo. Baka kasi sample meron listahan na binigyan kayo ng isang barangay. Dahil since kabisado nyo yung barangay na yon, hindi nyo ngayon susundin kung paano yung sequence ng binigay sa inyong listahan. Meron kayong mas best route na naiisip. So, pwede naman siya. So, technically, kailangan nyo lang talaga i-review as mystery shopper yung listahan na pupuntahan nyo. Kasi nga naman, since tayo ay mga may-ari ng motorcycle, of course, syempre may mga lugar tayo na nakakabisado na din. Diba? Okay, and then, of course, ma-ensure natin na meron kayong adequate funds. Like what I said dito, may funds kayo for the transactions dapat. And then, i-make sure nyo na yung area manager nyo is reachable. Why? Kasi kay area manager galing ang funds na ipapasa kay project coordinator to send to you guys. So, before pa lang, sa gabi pa lang, magsabi na kayo kay project co-or nyo na kayo ay tatakbo kinabukasan para kayo ay mabibilang sa fund na i-ready ng inyong area manager. Okay? So, next. This is our, hold on lang, ayaw mag-next ng aking slide. So, ito naman yung ating implementation guideline or yung deployment phase na. So, Ms. Diane, ano yung deployment phase? So, ito na yung naka-deploy tayo sa ground. Kumbaga, nakapag-time in na po tayo, tatakbo na tayo. Ito na yung ating actual run. So, 7 to 4, ang kailangan yung gawin, technically, mag-cash in and cash out. So, and then, yung 15 cash in and then 15 cash out only implies for the big areas like NCR na madaming na ang ruta ng isang rider ay 30 per day. So
wag kayong malito dito or wag kayong ma-confuse, mag-connect lang kayo kay area manager nyo kasi nagbe-bearing sa kanya kung ilan talaga yung paparutahan sa inyo. But to make it short, if yung inyong total na kailangan puntahan is less than 30, dapat one day nyo lang siyang tatakbuhin. Okay? Unless sobrang layo po talaga ng area. Unless sabog-sabog, okay? And then, if dito sa NCR, since 1,000 yung kailangan bisitahin ng mga area ko or sample sa Manila, nag-deploy kami for Manila, sample only, merong 5,000 stores. So, nag-deploy ako ng 4 na tao. So, technically, kailangan maka-30 sila sa isang araw. And then, ito yung mag-i-imply sa kanila, 15 cash in, 15 cash out. Kasi, yung target nila is 30. But below 30, kailangan nyo lang i-half yung inyong transaction. So, kung 7, edi yung 4 doon is cash in and then yung 3 doon is cash out. You decide. Okay? So, as long as nagtatransact kayo per tindahan. And then, ang last transaction nyo dapat is cash in. Okay? Last transaction is cash in kasi ibabalik nyo yung fund na meron kayo. Bawal ang piso ang kulang. Kahit piso ang kulang ay bawal. Okay, and then mag-capture ng photos, screenshots, and proof and upload to reporting link. So, yun yung diniscuss kanina ni Ms. Nicole. And then, mag-record ng key details. Yung key details na sinasabi ko dito is yung mga nakuha nyo on the ground na, ay, bakit dito sa street na to, puro 5 piso. Napansin ko kasi malapit siya sa palengke. So, baka yun yung pang-engage ng mga tindahan dito para mag-cash in and cash out yung mga tao. Or, yung area na yon is scatter. If you're familiar with the scatter, alam niyo yung mga madalas maglaro. So, baka kaya mababa yung kanyang cash in and cash out para mas maraming naglalaro ng scatter ang magpa-cash in and cash out sa kanya. And then, ito, ang pinaka-importante sa amin, makapag-submit kayo timely ng report na diniscuss ni Ms. Nicole, and then makapag-escalate kayo ng issue. So, Ms. Dayan, bakit kailangan ng escalation issues kung kaya ko naman isolve mag-isa? Just in case kasi na hindi umabot yung isang naging problem nyo sa inyong project core at hindi pinaabot ni project core yan kay area manager. What if maulit-ulit yung scenario? And then, this time naman, mas lumala siya. So, hindi natin naagapan yung mga bagay na kaya pa naman agapan. Okay? So, next tayo. Hold on. Okay, so sa post-deployment naman, ito na yung parte na kaya namin kayo pinag 7 to 4 kasi yung 4 p.m. to 5 p.m. meron pang wina-workout sa ating project coordinator and then area manager. Kailangan, pag nireport ni project ko or yan kay Nicole, which is a knowledge and insight, kailangan tumugma yung tumugma yung pera na ni-return nyo versus dun sa ni-release nyo, minus dun sa fees na nagastos nyo. So, meron pang balancing na mangyayari and then validation. Kung tama ba yung report nyo, kung saan ba kayo mali, para kinabukasan, ma-adjust natin yung needed. So, this is what, ito yung diniscuss ko kanina, yung mag-adjust tayo ng implementation guideline based dun sa escalation na sinabi niya sa amin. So, kung hindi niyo siya binanggit, technically, anong mababago natin, 'di ba? Kung hindi niyo naman, kinimkim niyo lang ba yung naging problema niyo. So, wag pong ganun, okay? It's part of our work to solve the problems naman po na ma-encounter niyo on the ground. So, wag po kayong mahiyang mag-tap, okay? So, at ito yung KPI. So, mga sa nagtatanong kanina, baka may mga questions kayo, Miss Dayan, Miss Nicole, or Miss V, Sir Just Tony, ilan ba talaga yung target ko? So, yun nga, as I said kanina, if yung area mo is malaki, less than, 1,000, ang area, ang maikutan mo dapat is 30, but depende siya sa area. Basta connect lang kayo sa inyong area manager para hindi siya maging sound confusing. Kasi sabi nga ni Sir Jerwin kanina, meron siyang lugar na isa lang naman yung kailangan niyang puntahan. Paano po yung KPI ko nun? Kailangan ko po ba tumawid ng ibang city? Connect ka po sa area manager mo, sir, kasi ang kailangan doon is maruta ng maayos kung ilan talaga yung kakayahan ng oras natin na 7 to 4 doon sa pupuntahan mo. Of course, by kilometers tayo, sir. Hindi naman pwedeng pilitin natin na maka 30 ka, kung probinsya by probinsya na yung layo ng iyong pupuntahan. Depende siya sa area po. But yung 30 only implies doon nga sa magkakalapit, sa kayang i-30, sa malalaki yung coverage. Okay? So, I hope na-answer ko yung question mo kanina, Sir Jerwin. And then, the transaction documentation accuracy. So, Ms. Daya, nag-audit lang naman ako. Bakit gano'n may documentation accuracy pa? Okay, for the run kasi last week, may mga nahuli kami na nagre-report ng hindi real-time. So, ibig sabihin nun, 9 p.m. siya nagtitake ng survey. 9 p.m. niya, sinasubmit yung report niya.
Kayo ba as auditor, magiging reliable pa ba yung report niyo? Nawala po yung sounds. Yes po, ma'am. Nawala po yung sa akin kanina. Hello, wait lang po, nawala yung audio ni Miss Dayan. Hold on lang po. Sorry, nawala ako. Anyway, okay ha, mag-share ako ulit ng screen. Apologies, nawala yung internet ko. Okay, so ayan. So here na tayo. So yun, and then next is the efficiency. Guys, bakit tayo kailangan maging efficient or paano ba natin masasabi na efficient tayo? So later on, i-discuss ko siya in terms na kung paano yung pinaka-actual flow natin. But technically, dapat sa paghahanap ng isang store or isang street na naka-assign sa inyo, dapat ito lang yung i-gather nyo. So kung kakain kayo ng malaking oras, sample 15 minutes na, magtaka ka na sa sarili mo, ibig sabihin hindi ka na productive. Huwag mo hanapin yung wala. Technically, kung wala doon sa street na yon yung hinahanap mo, tagas unsuccessful. After 10 minutes, of course, i-follow mo pa din yung time. And then mag-exert ka pa din ng effort na maghanap, but just in case na kinakain na talaga yung oras mo, itag na natin as unsuccessful, okay? And then the operational and then compliance, ang ibig sabihin nito, if meron isa sa inyo na hindi nakakakota, technically yung buong project po is hindi papasa. Okay? So ang KPI ng isa is KPI ng lahat. So let's push our team po na ma-hit yung kanilang target. Kung isa lang naman yung door mo, grabe naman pag hindi mo pa na-hit yun. Okay? So next, the mystery shopper. So ito yung qualifications na kailangan meron kayo. Basic lang naman siya, but ang pinaka-importante, of course, meron kayong own GCash account. So magsabi na kayo kung ngayon pa lang nag-waste na kayo ng time kung wala kayong GCash account, hindi po talaga kayo makakatakbo. Kahit sabihin nyo na ako naman po yung gumagamit ng account ng asawa ko, pwede pa yun. Hindi po siya pwede. And then wala kayong GCash loan. Pwede siguro ang may GCash loan as long as that is a good account. Ano pong ibig sabihin ng good account? Yung hindi po kayo yung tinatawagan na kasi delinquent na yung account nyo. Hindi kasi kayo nang kapagbayad on time. And then makapag-perform of course ng cash in and cash out, ibig kong sabihin dito is familiar kayo with the cash in and cash out. Express send lang naman yan. And then makapag-follow kayo ng audit procedures, yung ito yung dinidiscuss natin, kung ano yung sinasabi sa inyo ng AM nyo, kung ano yung sinasabi ng junior manager nyo, ng operations na nagkakascade doon. Basta nakakapag-follow kayo, yun yung kailangan naming mystery shopper. And then nakakapag-submit kayo ng timely report. And then this is the last part, makapag-maintain kayo ng confidentiality. So guys, yung mystery shopper, hindi yan trabahong illegal ha. Yung meron sa mall na nagde-deploy ng mystery shopper and that is legal. What we do right now is legal. Okay? Huwag niyong isipan na tayo ay illegal. Ang kailangan lang naman natin is maging mystery shopper under ng Dynamic Solutions na ang partner nating company is as big as GCash. Okay? So next, okay, paki-screenshot kasi baka sakaling may makalimot sa inyo dahil ito po yung pinaka-actual process flow natin na gagawin on the ground.
Okay, so mag-asa ko later ha, i-run through niyo ako from end to end kung ano yung process natin. Malaman ko lang kung lahat kayo is nakikinig and then kaya niyo na ba talagang tumakbo on the ground. So mamili kami ni Miss Nicole later kung sino yung magde-discuss sa akin from end to end. So, umpisang-umpisa, ang first na gagawin mo, merong listahan na ibibigay sa'yo sa area manager or si junior manager. Or pwede rin ako ang magbigay. But technically, since meron tayong mga area managers, so sila na lang po yung magbigay. But pwede rin sa akin. So sa listahan ngayon, may makikita kayong merchant ID and then MOBTEL. MOBTEL is mobile telephone number. Shortcut lang, MOBTEL. So sa merchant ID na yan, meron niyang kaakibat na address. Street. Okay. Ang gagawin niyo lang, using the merchant ID and then the MOBTEL and then the street, pupunta kayo sa street na nandun sa listahan na yon using the Waze. Okay? And then kapag na-locate nyo na yung street na yon, either nasa harapan kayo ng tindahan, nasa gilid kayo ng tindahan, as long as makapag-take kayo ng photo discreetly, that's the one target na. Okay? So kailangan nyo lang mag-take ng photo discreetly yung tindahan and then pag na-take nyo na ng photo, mag-cash in and cash out na kayo. Okay? And then makapag-submit ng report. Yung submit ng report is what Ms. Nicole na natakal kanina. So ulitin ko lang, ang customer journey natin or ang mystery shopper journey natin is ganito po. Sa listahan nyo, meron pong ibibigay sa area manager na mayroong nilalaman na merchant ID and then mobile telephone number. And then, kayo po ito na ang gagawin nyo na next is kukunin nyo yung street address na nandun sa listahan ni inyong nabinigay ng area manager. Pag nandun na po kayo, either sa gilid ng tindahan, sa harapan ng tindahan, as long as makapag-take kayo ng photo, I'm not saying na dapat maganda yung kuha since kayo ay discreetly taking photo lang. Okay lang, as long as makita nyo na meron bang pangalan yung tindahan just in case, diba? Or wala, okay lang din. Basta mapicturean nyo yung tindahan. Ngayon, kapag napicturean nyo na yung tindahan, mag-transact na po kayo ng cash in and cash out. And then, the amount ng dapat nyong i-transact is 100 pesos or below na kayang i-transact ng tindahan. Okay? So, wag kayong mag-transact ng 500 pesos agad ha. Hindi po siya tama. Ang kailangan lang is lowest na kayang i-transact ng tindahan. Normal naman na po na 100 peso regular yung kanilang tinatransact. Tapos, makapag-submit ng report. Sa submit ng report, dito nyo magagamit yung merchant ID tsaka yung MOBTEL. Nandun kasi as discussed nga ni Ms. Nicole kanina, yung merchant ID na ginagamit, isang tindahan, isang merchant ID. So, hindi na uulit ang merchant ID, okay? And then, nandun din yung tanong na same ba yung pinag-cash inan mo na number sa naka-declare sa listahan mo na number, yes or no? So, yun, okay? I-note niyo po ito ha, mamaya magpapa-mystery shopper journey po ako. Okay? So, next. Ito naman yung itsura ng tindahan na possible nyong hanapin. So, di ba, as I discussed kanina, pupunta ka ngayon sa street na binigay ng area manager mo. Ngayon, hindi ko kasi alam, Ms. Dayan, yung itsura ng isang GPO outlet or isang nagka-cash in and cash out. So, technically, ito yung first priority na kailangan mong hanapin. Yung isang tindahan na merong privilege panel or any logo or flange ni GCash or meron ba siyang awnings or meron ba siyang grill talker. So if may makita ka ng ganito sa street na pinupuntahan mo, yun na yung pagtransakan mo. And then if wala, pakinote, if wala, any tindahan na nagtatransact ng cash in and cash out. If wala pa din, then tag unsuccessful, unlocated ang tindahan. Malinaw? So that yung tatlong sitwasyon na yan, mamaya yan yung itatanong ko po sa inyo. So mamimili na lang si Ms. Nicole kung sino yung kailangan kong tanungin. Okay? So, technically, ito lang din naman yung cash and cash outflow na chinek ko kanina. Sinabi ko kanina, always check lang yung listed MOBTEL versus actual MOBTEL ha. Yan yung kailangan nyo. Mag-yes or no kayo. So, baka meron din kayong, to make this process shortcut lang, if merong mga transaction or scenario na ma-encounter nyo na hindi nag-appear yung inyong money dun sa tinatransact nyo, baka pwede kayong mag-restart lang ng app or mag-ask kayo ng any proof sa tindahan. As long as magkaroon pa din kayo ng what do you call that? Kailangan ma-maintain nyo yung pagiging mystery shopper. Okay? Wag nyo itong pagganahin. If
talagang na-receive nyo naman yung inyong funds sa inyong account, or nakuha nyo naman yung money on hand, or nag-proceed naman yung transaction nyo, wag nyo itong gawin ha, magmumukha tayong scammer. Okay? Hindi tayo scammer guys ha. So sa limited fund, so what if Miss Diane, kasi sa tindahan dito 300 yung pwede lang i-transact, and then bawal sila mag-transact ng 100. So technically, to answer that question, pwede naman siya. Kailangan nyo lang itap siguro yung ating mga area manager or yung project co-or. Sample, ang project co-or ko po, si Miss Charis, yung under ng South Luzon kay Sir Gestoni. Miss Charis, kasi 200, 300 yung pwedeng i-transact dito, bawal yung 100. Paano kaya doon? You may proceed, magsabi lang kayo, ha? Hindi yan subject for approval. Kailangan nyo lang mag-tap na sa tindahan na to, Miss Charis or Gestoni, ito po yung tinansak ko kasi ito yung allowed lang sa tindahan. May mga ganyan kasi na hindi Wala bang sounds? Hello, nawala po ulit ata si Miss Diane. Hold on po. Oo nga wait lang ha. Sorry. Sorry, naglalo ko yung internet. Sorry. Okay. So, proceed na ako ulit ha. Patapos naman ako. Okay, so let me proceed. Sorry, bilisan ko na lang no, kasi talagang naglalo ko yung internet ko. So, worst to worst nga, yun nga, if may
Sorry talaga. Sorry po. Wala po kaming net. Anyway, bilisan ko na lang ha para ano tayo. Para lahat is makapag-out na. Sorry talaga. Okay. And then makapag-cater pa ako ng question. So, yun lang siya, guys. And then last is yung restricted area. Okay. Ito naman yung kailangan mong gawin just in case na may mga area na bawal talagang pasukin. So, technically, ito yung mga subdivisions. May encounter niya yan for sure. May mga area talaga na nandun yung street and then familiar kayo with that and then hindi talaga possible na pasukin. So, this is the replenish fund allocation. Oh, sorry. Nasaan na yung ano ko dito? Hold on. So, the fund allocation and the replenishment, pakinote ha kung kanino manggagaling yung pera nyo. So, in gabi pa lang or sa gabi, nag-a-ask si Miss City or yung ating operations, ang ating mga area managers, ang ating mga project co or ng pre-list. Sa pre-list na yon, nandun dapat yung inyong pangalan, city, and then GCash number. Why? Para malaman namin kung sino yung tatakbo bukas at ma-ready namin yung fund. And then, once na mag-send na kayo, kinabukasan, before 7 a.m., nasa inyo na po yung account. So, nagtatransact na po yung mga project coordinator dapat in between 6:30 a.m. before 7 a.m. Okay? So, dapat before 7 a.m. nasa inyo na yung account, iping nyo yung project co or nyo hindi mag-list ng money before 7 a.m. Okay? Or late ng 7 a.m. Kailangan 7 a.m. nasa okay? And then, next, if ever na nasenda na kayo na mag-cash in and cash out, gamitin nyo lang ha sa cash in cash out. Huwag nyo po ipambili ng Yossi or pangkain ha. Lahat po is accountable. Every piso is accountable ha. Okay? And then next, if ever naman natapos na yung trabaho nyo, nakapag-transact na kayo, 4 p.m. na, mag-send na kayo ng return ng money, ang kailangan yung sendan pabalik is sa inyong project co-or. So technically, kung sino nag-send sa inyo, yun din yung inyong bagbabalikan ng fund. Magkano po yung isasend ko pabalik kay project co-or? Ang natirang fund po sa inyo. Kailangan mag-match yan sa report ha. Pag hindi po yan nag-match, kayo po is ma-audit. So makakatanggap kayo ng call either sa amin ni Nicole or sa audit team na mali po yung report niya, mali po yung ating ni-return. So, unang-unang tatawagan namin dyan si Project Co-or. Project Co-or, si ganitong sample, si Miss V. O, sample lang si Miss V is our junior manager. Sample si Miss V ang ating mystery shopper. Miss V, bakit 1,000 lang yung binalik mo? Supposedly 1,001 yan. Kahit piso pa yan, hahabulin po ng audit yan. Okay? Kailangan yung report nyo na tumugma doon sa ni-return nyo sa amin. And then, pag nasend yun na naman kay Project Co or ang kailangan ni Project Co or himay-himayin yan, i-consolidate lahat ng report nyo, papunta kay area manager. So, si area manager naman, ang kailangan niyang gawin is accountable lahat ng pera if tama ba talaga yung na-return sa kanya. So, yan na yung audit time ng gabi. Kaya po, kailangan talaga 4 p.m. or before 4 p.m. is nakapag-return na kayo ng money kay inyong project coordinator para hindi naman po inaabot ng gabi yung ating operation team para lang mag-double check ng inyong mga transaction, okay? Wala po sanang magiging pasaway dito sa strict compliance tayo sana dapat sa time dahil kami ay nagpapalit ng tao sa mga hindi nagfa-follow. Very, very important po sa amin ang time, okay? Paki-comply na lang po. So, ito yung reporting update na dapat naming ma-receive. Ito yung sinasabi ko kanina na may reporting pa tayo aside doon sa binigay nyo kay Miss Nicole. So, syempre, para banggaan lang kung tama ba talaga yung na-receive ni Miss Nicole or kung may kulang ba. So, sa morning, if mag-in na kayo, syempre, may funds yan, di ba? Nag-in na kayo. Sabihan nyo lang sa project ko or para may list kami
na alam namin kung ilan yung tumatakbo. And then, if kulang ba yung tumatakbo, magpapahabol kami. Kasi technically, yung output ng isang tao ay sobrang halaga po para makakuha kami ng tina-target namin na total. And then, kailangan lang siya i-collate ng PC by 8:30 a.m. So, kailangan 8:30 a.m. alam na namin kung ilan talaga yung tumakbo. So, ito lang yung format nyo. Like GMA, sample, South Luzon, or NCL, day-to-day, Diana Bernuevo, Bulacan. Yun lang. And then, for the midday report naman, ang kailangan lang namin dito, nakailang visit na ba kayo? So, baka ang question nyo, hindi pa naman tapos yung araw, ba't nanghihingi na kayo ng output? Kailangan kasi namin makita if performing na kayo for the half ng day. Baka kasi kailangan namin kayo i-route if nahihirapan kayo sa ruta nyo. Ang kailangan lang naman namin is name and city, sample, Diana Bernuevo, Bulacan, total visited ko 10. And then, ang successful ibig sabihin na kapag cash in, cash out ako kasi may nakita akong tindahan sa street na yon is 5. And then, ang successful ko is 5. So, if makita nyo, dapat yung successful and unsuccessful nyo, dapat, sum nitong total visited nyo. Okay? So, kahit hindi yan unsuccessful, that is counted as your hit. Okay? So, syempre, technically, binisit nyo naman yung area and luckily lang, hindi lang naging successful. So, that is counted pa din. So, huwag kayong mahiyang mag-report ng unsuccessful. That is counted. So, kailangan lang siyang i-collate again nila operations and then ni Project Core and then makarating siya sa amin. Okay, and then this is the very, very important part ng inyong report. Ang makuha namin yung inyong EOD or end of the day report. So, kailangan nyo lang ulit nyo lang yung report nyo ng midday, but this time, merong mas detailed. So, total visited ulit, successful and successful. So, kailangan mag-match ulit yan. Kung ilan yung na-visit nyo, kailangan yan yung sum ng inyong na-visit. And then, total cash in na kailangan ano ba yung total cash out nyo and then dapat na kita na agad ni Project Core na ops, mali po yung report nyo, mali po yung return nyo, pakidagdagan po, pakibalik po, sobra po yung ni-return nyo, ibalik ko po sa inyo. So sa report pa lang na to, makikita namin if hindi na talaga tugma. And then itutugma namin to at the end of the day based doon sa mga sinubmit nyo sa report. Okay, so this time, ang next natin is our process flow for the escalation. So medyo patapos na tayo ha, sorry guys ha. So ang escalation process lang naman natin technically is in between from ikaw. So if may concern ka, ang kailangan una mong lalapitan si project coordinator. So, hindi po kayo dapat mag-jump agad kay Miss V or kay Sir Jess Tony or kay Nicole. Ha? Ang kay Nicole naman po, ang kanyang concerns na dapat na nire-receive lang is a surveys link. Okay, sa reporting link, wag po kayo magtanong kay Miss Nicole ng mga operation side. May mga AM po sa ating group. So, if may concern, padaanin kay project coordinator. So, ang kailangan ni project coordinator, i-try na i-solve yung kanyang concern. Okay? As long as kaya niyang i-solve, if basic procedures lang yan, dapat kay project coordinator yan. And then, ang kailangan niyo lang gawin is apply yung sinabi ni project co-or. Then, if ang scenario naman is hindi na kayang i-solve ni project co-or, that's the time na kailangan lumapit na kayo kay Miss CT or ang inyong AM. Okay, so kung sino man yung inyong area ko or kung sino man yung operations na may hawak sa inyo, yung dapat yung una yung pag-reportan. And then just in case na hindi talaga masolve siya ni Miss City, ni V, ni Sir J, ni Miss Des, ni Sir Marvin, mag-tap na po kayo sa GC, you can mention me. And then nandun din naman okay, mga project co-or to ha, yung project co-or pwede nyong itap kami ni Sir Jeff. Okay? So that's the end of our concern. So, pamute lang po, malapit na po tayo sa Q&A na part. So, ito yung mga sinasabi kong mga some scenarios na dapat alam nyo kung sino yung lalapitan nyo. So, unang-una, wag nyo na po sanang padaanin or paabutin sa part namin yung mga minor discrepancies lang sa shopper schedule. Siyempre, project ko or that's our responsibility na to check if talagang may papasok ba, kulang ba yung papasok, ito bang Mr. Shopper na to, hindi sumusunod sa schedule. I-ping nyo na po sa group para mapapalitan na natin yung tao. Okay? So, that's your responsibility na kailangan namin na help. Kaya kami naglagay ng project coordinator.
And then if yung ang inyong mystery shopper is delay naman mag-submit, okay, nasunod to ha sa Manila. Sa GMA, may mga tinanggal na kami na manpower kasi yung pagsasubmit nila ng report is sobrang delay, lalo na yung pag-return ng money. So parang lumalabas na every 4 p.m. nagkakaroon sila na, ay, nag-crash yung GCash ko, and so what and such. Okay, ang ginawa namin since 3 days ng consistent na ganun yung manpower, binago na namin. Pinalta namin yung manpower. If hindi nagko-comply sa amin ng maayos yung manpower, baka kailangan natin palitan yung manpower. Okay, wag kayong mahiya mga project coordinator. If sakit sa ulo nyo, palitan natin. Okay, wag kayong mag-retain ng tao na hindi naman natin kayang disiplinahin. Okay, and then question or clarifications from mystery shoppers regarding basic procedures. So what I discussed today is our basic procedures. If ever may ma-encounter kayo on the ground, yun yung kailangan nyong iparating sa amin. Okay, so if nakinig kayo, kaya nyo sagutin yung mga basic procedure na yan. And then mismatch report of versus the actual money on hand. So yun nga yung pagre-report nyo, kailangan makita nyo na agad sa part nyo na may kulang. Okay? And then, of course, if meron nag-i-score kay mystery shopper, since yun si project coordinator, dapat meron ding project manager or operations na humahandle kay project coordinator. So, ito na sila AM and then project manager. So, ang kailangan lang nyo malaman na if hindi compliance para sa amin sa project coordinator, kailangan din namin magpalit ng project coordinator. Okay, so hindi kayo nilagay dyan para lang maging design, kailangan yung mag-output din. Kailangan makuha namin yung inputs, datas na kailangan namin sa inyo. And then and then if mismatch yung nire-report niya sa amin, kailangan siyang ma-heads up na. And then ito yung mga scenarios na sana hindi umabot, pero just in case na umabot, ito yung mga may threats na sa inyo sa ground, kailangan kami na yung magko-control niyan. Operations team na yan, area managers na yan, kami na yan sa loob na, sa office na yan, okay? Iparating nyo lang sa amin. Recommendation for revising transaction amount due to recurring issues, iparating nyo lang kung bakit kailangan natin i-revise. Kailangan namin ng inputs kung bakit kailangan i-revise yung funds na kailangan mo. Okay?